Gusto ko pong malaman uli, Madam Secretary, yung installed capacity natin. Mr. Chair, can Yes, Yusek ma'am. Guevara answer? She's the supervising undersecretary for power. Thank you. Mr. Chair, 30,000 megawatts po yung ating installed. Yung dependable po, megawatts. And then Yung we're ating saying dependable is is 27,000 megawatts. yung consumption po natin. Ang peak po natin is about 19,000 megawatts po. 19. Apo. So, Mr. Chair, kung ang dependable natin is 27,000 megawatts, ang consumption lang naman natin is 19. Kasi sobra-sobra ang ating capacity, di ba? Mr. Chair, palagi po tayong, hindi po natin pwedeng tawaging sobra-sobra kasi po nakikita namin yung Hindi, mathematically, sobra-sobra talaga. opo. Okay. Yes. So, ano problema? Ang problema po natin, ang ating mga planta, pagka they go on So, forced they are not outage. dependable. Kasi sinasabi mo, dependable. Something that you can depend on. Yes. Tapos sasabihin mo sa akin, may problema yung mga planta natin. So, hindi sila dependable. Ano talaga yung dependable? Terminology po kasi You should dependable. Opo. Pero kunyari po sa ating the way that we look at it, Hindi, wag kunyari. if you look at the outage Real rates, tayo eh. Oo. opo, yung pong ating 19 gigawatts na need, nasusupplyan po yan ng ating mga supply, Hindi, ng mga teka muna. generators. Nasaan yung hindi dependable? Yun ang kasi yun ang problema eh. So we should at least produce 19 gigawatts, di ba? Kasi yun ang demand eh. Yes. I mean, logically. Logically, pero Nasaan ang problema? Kasi yung 27 na ito, yes. napakalaki. Meron tayong sobrang 8,000 megawatts. So itong problematic na ito, ano ba ginagawa natin? Ba't di natin ma-address? Palagi na problema si Sharon Garin. Opo. Ang mga planta po kasi hindi located in one location. Pati po yung mga consumers natin hindi in one Dahil location. alam na natin lahat Opo. yun naman. Di naman pwedeng ilagay mo lang sa isang lugar Yes. yun. Alam na natin yun. Ang sabi ng chairman natin ng energy, kailangan major overhaul ito. Hindi yung usap na lang tayo ng usap. Tayo rin nagkikita-kita every year. Pero hindi natin nai-hit yung problema eh. So meron tayong, essentially, meron tayong 8,000 megawatts na sobra. They appear to be sobra talaga. Ganda sana ang advantage natin. Pero bakit hindi, yun ang striking natin. Anong problema nung dependable sana eh. If we do something about it, baka maging dependable. Let's say, half of it. Hindi na yung 27. hindi na yung 8,000, maski na yung 4,000 na lang. May sobra ka pa rin. What do we do? Sorry, mga- Mr. Chair, tama po kayo, Mr. Chair. Yung 8,000 na dependable, ang iba dyan hindi talaga dependable kasi nasisira palagi yung iba. Hindi Now, talaga dependable. Hindi Because dependable. hanggang ngayon, we are struggling. Yes. Lahat po ng presentations na narinig ko this morning, they're about our struggle. Yes, sir. Our continuing struggle to ensure quality, reliable. Affordable. Hindi, wala mo din affordable. Wala mo na. Mamaya na tayo. Ang sinasabi ng batas, quality, reliable, meron pang isang word eh. O, paano ang gagawin natin? Puro struggle na lang po eh. Mr. Chair, for example,
Sa Luzon, ang dami-dami nating planta. Secure pala. Okay. Secure. Quality, reliable, and secure. Isipin mo, the law is sufficient in itself. Talagang sinabi niya sa atin, these are the things that we must do in order to secure our requirements for electricity. For example, Mr. Chair, sa Luzon, daming planta natin from Bataan to Batangas, no? Pero ang Visayas, iba rin yung characteristic ng Visayas. Kahit marami sa Luzon, limited naman ang linya. So, pag in-assess mo yung Panay, wala, kulang talaga doon. Kailangan iikot pa siya. So, today, I understand may problema talaga. Today, we are assessing every region sa Visayas, Mindanao, and Luzon. Saan ba yung kulang na ano? Kasi hindi tama yung sinabi ni Yusek Keb, hindi kasi nakaspread out ng maayos yung mga power plant natin. So, now, pinapa-review ko ulit ang energy plan para tignan saan ba yung mga regions na kailangan may base load pa tayo or saan kulang yung mga transmission natin. Those are things na kaya kahit mathematics siya, na tama naman, sobra-sobra tayo, pero actually yung design may kulang pa talaga, Mr. Chair. So we're working on that. Mga 2 buwan na namin ina-assess, nagra-run kami ng mga simulations, and we'll have it ready hopefully by the end of the year, Mr. Chair. Kasi, Mr. Chair, talagang napakahirap intindihin. 27,000 megawatts. It's only a matter of maximizing this because this is dependable. Yung 19,000 megawatts naman, this is the peak load. Hindi na sa buong panahon, sa buong araw na hindi naman peak 19 di ba? Ano yung base load? 12,000 lang. Imagine mo 12,000 lang, Mr. Chair. You have a dependable capacity of 27,000 megawatts. Hindi tayo dapat namang problema Miski pa paano mo kwentahin ito, madam? Notwithstanding the fact they're all located, siyempre naman kasi island tayo But what we need to solve this problem. Kasi sana kung ang pinag-uusapan, manipis na manipis yung ating difference between the supply and the demand. Hindi po I don't think you can justify this. This is 27,000 megawatts. Dependable sana. So issue lang, gawin nating dependable kahit na yung kahit na yung kalahati lang. And then yung 19,000 megawatts is only the peak. Yung baseload mo is only 12. So maski pa paano mong kwentahin ito Alam po ninyo, hindi ko makalimutan yung China yung Three Gorges Dam. Siguro this is, nasabi ni ang chairman natin ng energy, we need to shake up. Bakit sila isang dam lang? Ang dami nating pwedeng gawing dam. We have how many islands, Madam Secretary, in this country? The Three Gorges Dam in China supplies more than 1/2 of the requirement of mainland China. Isa lang. That's about 25,000 megawatts. Reliable. Tayo, meron lang tayo isang ganun. Hindi na tayo siguro mag-hearing every year. Ito yung dapat natin. Kasi, okay, meron tayong requirement sa renewable. Kahit ano pong gawin natin sa renewable, hindi po siya magiging kasangkapan para sa baseload. Renewable energy, hindi siya pwedeng dependable facility for baseload. Very, very fleeting po yan. Wind, solar, maganda lang po yan sa salita. Di ba? Yun po yung pinipilit na, gawin din natin po yan because of our issue on environment. Pero yung baseload po natin, teka muna, ano po yung energy mix natin dito, Madam Secretary? Dito po sa 27,000 dependable capacity, ilan ang coal? 43.7% po. 11,800 megawatts. Ilang percent, ma'am? 43.7%.
43%. Diesel. Ang diesel, oil-based po is Oil. 284 megawatts, 9%, 9.9. 10% sabihin na Apo. natin. Ano pa po yung ibang fuel natin? Natural gas, 15.2%. Saka renewable, 31.2%. 15% ang natural gas po. Renewable. 31.2%. So that makes up 100% already. Yes. So talagang hindi po tayo makakaalis talaga sa coal sa ngayon kahit ano pong gawin natin. For now, di po. Kahit na sabihin natin itong pinakamaruming fuel natin, ang sa ngayon, dito pa rin tayo. Ano po? Opo. Unless, yung natural gas natin, pagbaliktarin natin siya ay maging 43, Masyadong mahal po. meron naman tayo rito, kaya lang hindi natin malaman kung makakakuha pa tayo, hindi na. Talagang wala na tayong sources ng natural gas, madam. May bago pong mga wells. Mr. Chair, we have contracts pa mga bago ngayon eh. Pero siguro mga 5-7 years pa yan at pwede siyang mag-produce for us. Medyo late lang tayo Thank you po. Mr. Chair, meron po tayong Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee, IAEECC. Ito po ay na-create under Republic Act 11285. Tama po. Encouraging all government entities to install and utilize solar PV system or any equivalent renewable energy technology in their government-owned facilities. Bakit po ang title encouraging? Mr. Chair, if you allow Undersecretary Marasigan can Ikaw may kagagawa na naman ito. Sige, tira. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Honorable Marcoleta. Under the Energy Efficiency Act, yes, it's mandatory for all government agencies. Hindi, nakalagay nga, encouraging. It's not Sir, mandatory. Mandatory, sir, yung 10% reduction ng kanilang Hindi kasi ang energy consumption. title, encouraging kasi. Opo. Alam mo, you'll be guided by the title. Pag sinabi mong ini-encourage mo lang, may option eh. Hindi siya talaga tutupad eh. Pero pag sinabi mong mandating, wala kang option kundi sumunod eh. Tama? Tama po. Kasi halimbawa, in-encourage ka lang ng tatay mo. Nung bata ka pa, ligawan mo si ganito. Mukhang ayaw mo. Meron kang gusto, di ba? Hindi ka susunod. Pero sinabi niyang, kasi lalo na nung panahon mo, pag sinabi ng tatay o ng nanay, hindi pwedeng hindi tayo sumunod. Ganun ang Pilipino eh. Pag sinabi mong mandating, nandun yung puwersa ng batas eh. Di ba? Tama po. So, kaya ganun po yung aking in-emphasize, Mr. Chair. Ito, nakalagay, the solar PV system or equivalent RE technology to be installed must initially supply at least 20% of the agency's electricity requirement. O nangyayari na ba ito? Yes, Mr. Chair. Hindi nangyayari na ito. Meron na pong nag-i-install. So, malayo yung sagot mo, pare. Sinasabi ko na nga sa iyo huwag yung encourage eh. Pag minandate mo, lahat sila, this is addressed to all agencies eh. Para sasagot mo, meron na po. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng 20% ito eh. At least. Ngayon, kung magawa niya 25, 30, di lalong maganda. So, itatanong ko nga kasi it has been more than 2 years, sir. Puro tayo resolution. So, ilang ahensya na ang napakabit ng solar panel o katumbas na renewable? Yeah.
Ilan na? Meron po kaming 8 project na na-install na. 8 pa lang. Yes po. Ilan po ba ang ahensya na ina-address nitong resolution na ito? Sa ngayon po, pangkalahatan po yung ginagawa natin. Kaya pero nga, yung, ilang ahensya po ang na-address nitong resolution ang na ito? rollout po kasi natin ay per region at binubuo pa natin yan under the Government Energy Management Program kung saan po mandatory po yung minimum 10%. O yung ginawa niyong mandatory, 10%. Ang sinasabi ng resolution, 20%. Paano? Bakit ganon? Kayo mismo, hindi niyo sinusunod na resolution eh. Kaya nahihirapan ng kasasagot ang ating sekretary. Ang 10% po kasi is the reduction in their consumption. So isang tool po yung pagtatayo ng mga renewable energy like solar rooftop installation para matulungan sila sa reduction. Pero hindi naman po ibig sabihin nun is hindi na sila mag-a-apply pati. So ilan po yung tinarget natin, more or less, agencies? Sa ngayon po talaga nasa rollout pa lang po kami at including the local governments naman po ang kasama na namin. Kaya nga, bigyan mo ballpark, ilan po ang agencies na tinatarget nitong resolution na ito? Mr. Chair, dapat yan lahat, no? Kaya nga, Pero mga ilan? minimal pa lang ang nagawa kasi ang process yan, mag-audit kami, magmumowa, may audit sila, titignan namin yung mga pumbilya, tapos i-advise namin kung anong solar ilalagay, no? So, right now, we have agreements with DOH, I think, ongoing And some yung CHED, OQs. TESDA, and then some LGUs dito sa Metro Manila with Valenzuela, Navotas, Makati. We're entering to agreements para ngayong year sana maumpisahan na siya full scale. But we cannot just say to all agencies, so i-reduce nyo kasi they need our technical assistance na rin para malaman nila anong aircon yung lalagay nila, anong bumbilya. So with the limited capacity that we have, it's small compared to the whole whole of government. Yeah, alam ko po yun, Madam Secretary. Kaya ko lang tinatanong if it is addressed to all agencies para lang malaman natin gaano tayo kabilis, gaano tayo ka-slow. Let's say, X number of agencies. Ngayon, ang sabi mo after 2 years, ilan yun? 6 o 8 pa lang nakapag-comply. So, you have, let's say, 1,000 agencies as the targeted universe. After 2 years, ay 6 lang ang nakakomply. So you have baka 28 years ang abutin natin bago natin ma-cover. Kasi sinasabi ko, ganun tayo kabagal. Kaya hindi rin natin mafe-feel pagka ganun eh. Sayang naman yung initiative kung hindi naman pala magagawa ng ganun kabilis. So nasasayangan lang yung effort natin. Kaya ko po tinatanong if this is the way to not only to economize but they produce their own electricity to help each other. Sana nakikita natin ang sustainability, yung manageable sana. Hindi ganito po na ang nakikita natin, nakaka-discourage, imbes na nakaka-encourage po eh. Yung waste to energy, Madam Secretary, hindi naman po bago ito eh. Meron na tayong 9513, yung Renewable Energy Act of 2008. Ito may mandate na rito, Yusek Marasigan, hindi ba? Opo. Pero ang sabi ninyo, sa ngayon, 13 WTE projects pala. Tama ba ito? Mr. Chair, 13 nga kasi hindi viable yung ibang... Kaya nga, 13, ano? Although your department greenlit the same as of 2022. So that was 3 years ago. Pero out of the 13, 6 lang ang operational. Yusek Marasigan. Kasalanan mo na naman ito.
Bakit ba napaka gusto mo yung number na 6? Tingnan mo kanina, yung PB system, 6 lang ang ano. Ngayon, ito na naman, WT, 6 na naman ang nagko-comply. Mabuti pa ang NEA, alam mo, wala akong may tatanong sa kanila eh. Kasi ang NEA naman kasi, sa kaibahan ng iba, ito, huwag kayong magagalit. Si Mr. Almeida, kahit na busy-busy yan, kung minsan iti-text ka niya, Sir, kumusta ka? Meron ka bang mga issue na ganito, ganyan. Yung parang pinapaalalahanan ka eh. Pero si Yusek Marasigan, kahit minsan hindi ako tinext niya. Para nalalaman sana na nagkakausap man lang tayo. Alam mo ba, napakalit ng problema ng bansa natin sa electricity. Eh, lalo naman ang ERC. Mamaya po, babalikan ko kayo. Commissioner Digal, kayo po ay isa sa mga alam kong siyang pinaka-cooperative sa ERC. Sinasabi ko na sa inyo. Very reliable, very consistent. Pagka tinext mo yan, hindi pwedeng in less than 2 minutes sasagutin ka niya. Hindi kagaya ni Coco Nograles. 2 araw bago ka sagutin. Ako, mabilis ako No, si chairman. Kaya naman sa tuwing naghihiring kami, kahit kaming 2 na lang, hindi ko iniiwanan ito eh. Mr. Ang Chair. dami kong gustong itanong, Mr. Chair, baka humaba lang ako, magalit ka sa akin eh. Mr. Chair, Yes, ma'am. yung sa WTES, marami talagang hindi feasible. So right now, meron po kaming nakaset na i-auction na namin yung WTE, especially Metro Manila. Identifying yung mga problema, pero this is together with DNR, MMDA, DOE, and ERC. So hopefully maka-award kami by first quarter of next year. Okay. And Mr. Chair, dadako ako ngayon dun sa affordable. Kanina pinag-uusapan natin yung quality, reliable, and secure supply of electric power. Pero yung affordable, nandun din po yun eh. Section 2, paragraph B. Tama, President Nograles. So yung affordable, ito yung walang kamatayang issue, yung affordable na to. 24 years ago, we crafted a law. Ang pangalan ay IPIRA. Talaga yung nakalagay, affordable. Tapos pagka binasa mo pang pababayan, transparent and competitive. Mga ganun eh. Competitive price of electricity. Fair. Under a regime of free competition. In order to make our products globally competitive, nakalagay. Pero talaga pong hindi natin very, very elusive yung affordable. Kasi unang-una tingnan po ninyo yung lifeline rate program natin, which is stipulated under Section 23 of EPIRA. Merong kasing ladderized yan eh. Pero in case of Meralco, alam po ninyo yung 100% na free lang, 20 kilowatt hours. Kawawang kawawa. Para malibre ka ng 100%, kailangan ang ginagamit mong kuryente hanggang 20 kilowatt hours ka. Pa nagsindi ka lang ng 3 bumbilya maghapon, tapos tigilan mo na yan. Bakit po ganon, Madam ERC? Sa Meralco, ang consumption bracket discount niya po ay, let's say, 0 to 20 kilowatt hours, 100%. Samantalang sa Ilocos Sur Electric Cooperative, 0 to 15, 30%. Ano? Sa Tarlac Electric Cooperative, 20%, 20 kilowatt hours, 100%. Sa Surigao del Sur,
electric, Surseco 2 yata ito. 0 to 15 kilowatt hours, 20%. Sa Pampanga, 0 to 15 kilowatt hours, 50%. Sa Antique, 1 to 15, 7%. Hindi ko po maintindihan ito, ba't nagkakaiba-iba? Electric cooperative sa Pelco 1, 16 to 20 kilowatt hours, 40% ang discount. Yung Anteco, 16 to 20%, 5% ang discount. Bakit po ganito? Talaga pong hirap na hirap ako dito. Bakit hindi po at least uniform ang pagbibigay ng discount? Hindi ko po sinasabi na dito sa discount na ito ay talagang sapat na para maiangat natin dun sa affordable. Dito pa lang naguguluhan na ako. Gusto kong pag-aralan, kaya lang, pasensya na po kayo, napakahirap intindihin ito. Bakit po nagkakaiba-iba? Mr. Chair, can I respond? Yes, sir. Yung pong original na Lifeline program na ngayon ay pinatutupad pa, ito ay nadisenyo noong time na ina-unbundle natin ang rates ng mga distribution utilities. At ang nangyaring disenyo ay per distribution utility. Dahil ang Lifeline program ay isang paraan ng pagsusubsidiya ng mga marginalized consumers, nung nadisenyo ito, ang subsidy ay manggagaling doon sa subsidizing class within the same distribution utility. At yung isa-subsidize niya ay yung mga marginalized doon din sa same na distribution utility. May mga distribution utility na malalaki tulad ng Meralco na kung saan marami ang pwedeng panggalingan ng subsidy. Kaya nung dinisenyo siya, ang isang pamantayan naman na ginawa ay dapat yung subsidy charge o yung Lifeline subsidy charge will not exceed 10 centavos. At nung dinisenyo, tiningnan kung magkano ang malilikom kung ito ang limit, nakita na sa halagang 10 sentimo na i-charge mo dun sa subsidizing class ng Meralco customers, maaari ka pong makapag-extend ng discount up to 100 kilowatt hours na konsumo ng mga marginalized or yung low consuming. Pero dun sa iba tulad ng electric cooperatives na maliliit lang, predominantly maliliit lang din ang konsumo at yung subsidizing class ay maliit lang din, para ka makapag-extend doon sa marginalized customers na hindi naman mag-exceed sa 10 centavos yung Lifeline subsidy charge, kinailangan ibaba mo yung threshold. Kaya meron doon na ang kanilang diskwento ay kung meron lang silang konsumo na hindi lalampas ng 20 kilowatt hours. Naintindihan ko po yun, Mr. Chair. Ang hindi ko po makuha ang mabuti ay yung pinag-uusapan natin na Lifeline rate. Lifeline kasi, ibig sabihin talaga pantulong eh. Bakit ang Tarlac Electric Cooperative sa Limbawa nakakapagbigay, nasusundan niya yung sa Meralco na yung 20 kilowatt hours, 100% na ililibre niya. Katulad na Meralco, bakit lahat na ay walang nakagawa ng ganon? Isip-sipin po ninyo, yung Pampanga, mas malaki ito kaysa sa Tarlac. Hanggang 15 kilowatt hours lang ang 50% niya. Yun ang hindi ko makuha. Paano, pag sinabi po ninyong, halimbawa, yung 15 kilowatt hours na consumption ng isang household, yun lang ang bibigyan niya ng kalahati, 50%. Gaano po ba yun? Hindi po pang buhay yun eh. Hindi Lifeline yun eh. Lalong-lalo naman yung iba, walang nakaano kahit isa. Ito, Cooperative Inc., Anteco, 16 to 20 kilowatt hours, 5%. Siguro po kung langgam lang ang pinag-uusapan natin, sa langgam pwede na po ito. Pero tao po itong mga ito. So paano po nakalampas sa inyong radar ito? Paano po natin masasabi na Lifeline rate? Yun nga po, yun yung original na design ng Lifeline program na nakabase doon sa individual distribution Yun po yung utilities. original design. Ngayon nga po, mayroon na tayong ipapalit na kung saan ang diskwento ay ibibigay across the country regardless of the distribution utility, at ang Lifeline subsidy charge ay pare-pareho din na i-impose.
ganito na lang. Yung proposal ko po, meron akong bill eh. Para po maging ganap na maramdaman ng bawat household, lalo na po yung mahirap. Ito po kasing lifeline rate was intended for our poor people. Yung talagang walang-wala ito eh. Ngayon, ito pong ladder-rise na ito na hindi pare-pareho talaga. Naintindihan ko naman sapagkat hindi naman pare-pareho po yung pinanggagalingan ng mga electric cooperatives, halimbawa, o lahat ng distribution utilities. Pero pare-pareho naman ang kalagayan ng household, talagang hirap na hirap. Ito po, alam na ni Mr. Chair ito, meron po kaming panukalang batas na lahat po ng households na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours pababa, dapat na po nating ilibre lahat yun. Hindi po kayo makasagot. We will support that po kung yan naman ay tutustusan ng gobyerno dahil po itong lifeline program ang tumutustos po kasi dito ay yung mga ibang consumers din. This is a form of cross-subsidy. Pero yung pong inyong prinsipyo na pinapanukala, ito po ay ang gagawin naming bagong disenyo ng lifeline program na kung saan ang makakabenepisyo doon sa diskwento ay across the board pero hindi lang maibibigay yon at 200 bagkus maaring ito ay 50 kilowatt hours, 50 kilowatt hours at 30 kilowatt hours. Ganun lang po kasi pinag-aaralan natin naman din ang magiging impact niya doon sa lifeline subsidy charge. Hindi naman po kayo magpapasyan yan eh. Kung halimbawa naipasya ng Kongreso na ito ang maging panuntunan natin, 200 kilowatt hours parang subsidy na po sa lahat na. Yun po kasi ay talagang makakatulong sa marginalized sector ng ating bansa. Siyempre po, isa-subsidize ng gobyerno yun eh. Tingnan po ninyo, ang philosophy po behind that is napakarami ng binibigay nating mga subsidies ngayon. Lalo na nakaraang eleksyon, meron kayong AKAP, meron kayong AX, meron kayong TUPAD, meron kayong MAIP, bukod pa doon sa 4Ps. Alam po ba nyo kung magkano yon ang total for this year? 194 billion pesos. Pero wala namang record kung kanino napunta yon at kung paano nagkaroon ng transformation sa lahat ng mga mahihirap nating kababayan. Pero pag nilibre natin, let's say 200 kilowatt hour consumption, siguro 100 billion lang po yun. So nakatipid ka ng 94 billion. Yun po yung philosophy behind this. So, yun pong affordability issue. Naayos natin. Bababa po yung kanilang elektrisidad. Lalo na po yung mahihirap. Ngayon, kung naipasa pa po natin ang isang panukalang batas na alisin natin ang 12% VAT, immediately, bababa ang kuryente. Gusto ko po kasing kausapin ang DOE. Natulungan din kami. Kasi sasabihin ng DOE, hindi natin pwedeng, bakit hindi natin pwedeng gawin? Hindi ba nila alam kwentahin? Kasi maaaring ang DOE kaya niyang kwentahin ito. Ano ang impact sa mga industries natin? For example, particularly the manufacturing sector. Anong impact kapag ka naibaba mo ang production cost nila? Lalaki ang kanilang output. Para ko nang nakita yon. Kasi tinitingnan lang natin yung mawawala sa atin sa collection ng taxes. Bakit hindi nila tingnan kung gaano ang ilalaki ng ating economy? Siguro kapag binaba natin, inalis natin ang VAT, yung kapalit naman nun is probably triple the economy. So, mas malaking buwis ang makukwenta. So, imbes na pag-usapan natin yung kawalan ng kusan, sabay ka kukuha ng kukolektahin ko dyan kapag sasabihin ko naman sa kanila, problema mo yun, ikaw ang taga-kolekta eh. Bakit mo akong problema niyan? Ang problema ko lang, i-depends ako kung ano yung sinasabi ng batas. Affordable, transparent, reasonable, competitive. Sinasabi ng IPIRA eh. Ba't mo kasi nilagyan ng VAT? Kaya nga naging exorbitant.
pinagmulan natin ay affordable. Ba't nyo nilagyan ng 12% VAT? Sino bang may idea nun, Mr. Chair? Wala naman dapat. Basahin po ninyo yung IPIRA in its original form. Wala talaga eh. Bigla na lang nagkaroon ng 6% VAT pagkatapos binigyan na naman ng another 6%. Kaya, tanggalin natin yon. And then we will present a study na kapag ginawa natin yon, ang ating manufacturing sector talagang lalaki. Ito po yung problema. Bagsak po ang manufacturing natin. It is not contributing significantly to our economy. Ang ating pong GDP is consumption-driven. Dapat production-driven. Imagine po nyo yung ating cement industry, Mr. Marasigan, Yusek Marasigan. 70% ng production cost is electricity, power. Kaya po hindi sila gumiginhawa. Ang nakikinabang po ang Vietnam. Ayun pong mga cold storage natin, kaya hindi tayo makaimbak ng pagkain natin. 60% is electricity. Subukan ninyong ibaba ang production cost by way of reducing the rates of electricity. Para ko nang nakita kung gaano ang 3-fold, maybe 5-folds giginhawa ang ating economy. And then, from there, we can collect more taxes. Yun ang gusto naming i-present na alternative. O di, bumaba ang kuryente, tumaas ang economy. Dapat yun ang aralin natin. My friend, President Coco Nograles, paano yung ano ba yung gusto kong yung ating universal charge for missionary electricity. This is your jurisdiction. Paano natin binabayaran yung sa pagitan? This is the subsidy. No? Meron tayong ginagamit na generation companies. We call them new power providers, NPPs. We're talking of the off-grid communities, sir. Kaya lang, most of this, hindi nila nagagampanan yung kanilang contracted energy capacity. Karaniwan. So, paano nyo minamanage? Paano nababayaran to if they have not delivered their contracted energy with the distribution utility? Mr. Chair, thank you for your question. No? Magandang tanong yan. Unang-una, yung mga ina-apply po na mga UCMEs at binabayaran itong mga new power providers or qualified third parties, depends po dun sa approval din yan sa ERC. So yung nababayaran lang po natin doon ay yung mga karapat-dapat na mabayaran. So kung may shortfall sila, hindi sila mababayaran dun sa kanilang shortfall. Yun ang ginagawa po natin. We'll go to that. Pero in principle, how do you manage the subsidy payments to the NPPs? Pass-through po yun. So yung nakokolekta lang namin dun sa mga ECs, yung mga SAGAR. Tapos yung merong pinapass-through na mga UCME sa kanila, from the UCMEs, binibigay lang namin pag na-approve na ng ERC. Hindi, yung NPC is overseeing the SPAG areas. Let's say, Mindoro, Palawan, Masbate, Catanduanes, Yes. etc. Yes. So meron kayong missionary electrification development plan. Diba? In order to project the power requirements in each of these SPAG areas. Ngayon, paano ninyo ma-allocate yung payment of subsidies per each of these SPAG areas? Ito yung gusto nating malaman. Because you continue to collect
itong subsidy na to na kung tawagin natin ay universal charge. Ito nga yung nagpapahirap din sa ating mga consumers. Kasama ito sa binabayaran nila. Yeah, so meron silang mga claims, Mr. Chair. And yung mga claims ng mga ito, syempre bine-verify po natin yung performance nila. And kung hindi nila naaabot, hindi po namin sinusupport yung claims na yan. And nakabudget din naman yung mga subsidies na ito. And Yes, but we have to start with the UKME allocation. Kasi kayo nag-a-approve ng plan. Yes. Alam ninyo kung magkano ang allocation in each of these PAG area. Meron po tayo. Mga So, allocations. kung minsan yung tagal nung pag-a-approve ninyo, hindi nagiging yung tagal ng regulatory approval, that will take years kung minsan eh. Pero yung subsidy nasa inyo na, it becomes a problem do sa transparency and accountability level kung paano ninyo. Hindi kasi pare-pareho eh. I'll give you an example. Yung what do you call this? On October 2, a demand letter of Power One Corporation for payment request about 140 million was coursed through your office, and I believe there was already a directive from the ERC to pay this 140 million Yes, pesos. Mr. Chair. 144 million. Dumaan Oh po yes, sa office. something to that effect. Yes, Mr. Chair. It's being How come processed. it's not being paid? It's being processed, Mr. Chair. Oh, Kasi kaka-decide lang ng ERC dyan, so there was a claim, Mr. Chair. And then the ERC, dumaan po yan sa table ko just this week. And then, siguro mga 10 minutes lang sa table ko. Mas mabilis po kesa sa yung pag-reply ko ng mga messages. 10 minutes. Yes, sir. It's 2 hours you'll be able to pay that. It has to go through a process, Mr. Chair. Oh, how long is the process? I think that's, so nag-okay na yung ERC, and then we're gonna go to SAP. Yeah. Na, Yung letter po ng ERC, Mr. magpo-vouchering pa Chair, yan. is September 18, 2025. Sabi niya, bayaran mo na siya. Tama, sir? Yes, Mr. Chair. Oh. So why is it? May mga So ilang araw ang processing? may internal processes po kami. So pagdating sa amin, that's a few, Yeah, but I think the chairman would like to know how many days will it take? I think from now, probably we're going to pass it on to some, and then some will already release it. Less than 30 days, Mr. Chair. Tag- Less than Mr. Chair. 30 days. 30 days daw? Less than. 10 days. Best efforts, Mr. Chair. Mr. Chair, Pisam, if you allow me, Mr. Because it goes through back and forth sa agencies. If Pisam can commit a certain number of days when this will be released once NPC submits. Mr. Chair, just for the information, it's actually allowed na 45 days yung processing time. So, best efforts pa. We're still within the 45 days, Mr. Chair. Pero best efforts po, mas mabilis. Kasi po, Mr. Chair, alam po natin na these power producers are using their own capital and their own money sa matagal na panahon. For example, I think I'm talking about Ormeco here in Mindoro. Ameco or Meco, I don't know. Nakukumpisa ako sa dalawang power producers. Pera nila yung ginagamit nila eh. So, yung tagal po ng pagbabayad to reimburse them sometimes affect the efficiency and effectiveness of their system. Kaya napipilitan po silang ibaba nila yung requirement to produce the needed electricity. And ang nangyayari, ang naapektuhan yung mga mamamayan. And this defeats
the very purpose of missionary electricity. Kaya yung processing po ninyo, hindi ko alam kung why would it entail 45 days or 30 days if there is already a directive from the ERC and if the money is there. I don't think you can delay it for 5 days or 3 days. Kasi kailangan po nila yung pera eh. Ang apektado dito, siyempre kung hirap na rin po, yung PC niya halimbawa, hindi naman ganun kahaba. Ito yung pinag-uusapan natin. We're talking of missionary electrification program here. And they are SPAG areas and they are your own responsibility. So, how do we justify 45 days, 30 days? Yun. Well noted, Mr. Chair. ERC, what is the reasonable period in this instance? It depends on their internal process, but of course, around the 15 days would seem already to be reasonable. I heard 5 days. I'm sorry, I'm hard bargainer. Oh, 10 days. Since dumaan na po sa table ko at in-okay ko na po. Yes, sir. Alam ko naman tayo magkasama sir. Tayo nga dalawa pag nag-usap yung gagawin natin kahapon tapos na eh. So, yeah. Mr. Chair. Okay, titigilan na kita. Pwede pa po sa PISAM, Mr. Chair? Mr. Chair, kasi po yung mission ng PISAM is to manage the sale of power assets, liquidation of NPC obligations, and administer incentives such as missionary electrification and renewable developers under EPIRA framework. Ito po yung medyo mahirap ding unawain dito eh. Ang NPC, meron siyang missionary effort. Ang PISAM, meron siyang missionary effort. Pero nakikita ko lang gumagawa nito yung yung NEA eh. Mr. NEA, ikaw ba tinutulungan itong dalawang ito kasi palagi ikaw nabubugbog ka pag ikaw ay nasa Congress. Lalo na yung mga kasama ko, ikaw na lang palagi sinusulatan at piniperwisyo. Maganda po ang samahan namin sa Energy Family ngayon. We are all working as a team, Mr. Chair. Tinakot ka ba nila? Hindi, Mr. Huwag ka Chair. mag-alala, hindi pwedeng hindi ka nila tulungan, di ba? How much of the 2026 budget will be devoted to accelerating the sale, privatization, or repurposing of remaining NPC generation and real estate assets? Pisam. Good afternoon, Mr. Chair, Senator Marcoleta. For clarity, with regards to the universal charge for missionary electrification, Mr. Chair, our role on missionary electrification is to collect from distribution utilities and electric cooperatives, and once we've collected those amounts, we remit the same to NAPOCOR. With regards to our mandate on the privatization of the generation assets, Hindi po ang tinatanong ko, how much of the 2026 budget na pinresent nyo sa amin will be devoted to accelerating the sale, privatization, or repurposing of remaining NPC generation and real estate assets? let me get back to you on that, Mr. Chair. I'll check with my team specifically for the specific amounts from the different groups, Mr. Chair. I don't have that with me. But the mandate of PISAM, the whole of the organization, is to privatize the generation and IPP assets of PISAM, Mr. Chair. Right? So in that sense, it's the whole organization is moving towards that mandate. Okay, as you continue to manage NPC obligations, financial obligations, what measurable reduction in total outstanding debts is projected for 2026? Again, I will
give you the statistics within the day, Mr. Chair. But for sure, I think we have been very efficient in our in the managing of the debt obligations, specifically in our partnership with Land Bank and the Development Bank of the Philippines. It has proven to be a very good relationship wherein in coordination with Land Bank, President Inet and DBP President Mike, it's been proven that we have been able to reduce the cost of borrowing vis-a-vis borrowing from private banks, Mr. Chair. Senator Marcoleta. Di wala pa kayong naibibigay na information sa akin. How can you sure that you are very, very sure about it? We definitely... Halimbawa, yung universal charge. Kasi ang pinag-uusapan lang natin, yung nandun sa affordability na naman tayo. May connection naman kayo in lowering the charge of electricity rates. Sa universal charge pa lang, kaya po tayo interesado rito, lalong-lalo na yung stranded contract cost. Bakit po hanggang ngayon ay kasama pa rin sa billing ng isang ordinaryong household yung payment ng stranded cost kung talagang nagagampanan ninyo yung mandato ng batas na mai-dispose natin lahat ang assets ng NPC at sa ganon ay mabawasan na yung binabayad ng ating mga households sa elektrisidad. Hanggang ngayon po ay yung stranded contract cost ay kasama pa rin sa billing. Universal charge nandun pa rin, pero hanggang ngayon nandito pa rin tayo. Thank you, Mr. Chair. With regards to stranded contract costs, please recall, Mr. Chair, that there is the Mura Corriente Act. It prohibited the continued collection of the universal charge for stranded contract costs and stranded debt. So for the purpose, stranded contract cost in our bill is 0. However, we still have 4 centavos of universal charge for stranded debt, which is supposed to end the collection in 2027 po. Sigurado kayo, stranded cost wala na? Wala na po, 0 na po yun. And under the MKA law po, it was prohibited to the further collection ng stranded contract cost at saka stranded debt, Okay, except bakit for yung- those that were previously approved by the ERC po. Bakit yung stranded cost ay pinipili, ay hanggang ngayon binabayaran pa natin? Wala na po. Wala na, hindi naman po nyo makita yan sa bill nyo po. Kung sa Meralco po kayo naka-residence, wala na po yan sa Meralco bill, yung stranded contract cost. Ano na lang ang nandoon? Stranded debt of about 4 Okay. centavos Bakit po na pati stranded debt ay binabayaran pa? per the MKA law, Mr. Chair, Senator Marcoleta, the MKA law prohibited also the collection of stranded debt except for those that were already previously approved by the ERC. Therefore, the remaining stranded debt or the approved ERC for stranded debt is about 4 centavos and the end collection date for this particular item is in 2027, Mr. Chair. So, Senator Mr. Marcoleta. ERC is throwing the issue to you. Hindi po. It was a previously approved ERC decision long ago, Mr. Chair. We continue collect that, and once it's fully collected, we project to end in 2027 po. Yung stranded debt, Opo. by 2027 wala nang babayaran. Yes, Mr. Chair, Senator Marcoleta. So that will be 2 years from now. Yes, Mr. Chair. Pero yung corporate life po ninyo ay hanggang kailan po kayo? The under PIRA, Mr. Chair, the original corporate life of PISAM is supposed to end in June 2026. Paano natin masisiguro hanggang 2027 na sinasabi mo? Ang Ayun po, buhay mo so, hanggang next year. The corporate life was given an extension via RA 12179 for an additional 10 years. The law was passed this year, extending the corporate life of PISAM to June of 2036. Nakalimutan ko lang na barahin yung batas na yun. Dapat hindi ka na hanggang 2026 ka na lang kasi hanggang ngayon hindi namin mapili yung pagmura ng kuryente talaga eh. Isip-isipin ninyo, ilang years po ang buhay na binigay sa inyo yung original? The original po was 25 years. So, isip-isipin ninyo, 25 years. Ang tungkulin lamang nyo po, ibenta nyo lamang yung NPC assets eh. Di ba? Ang nangyari po kasi, imbes na ibenta ninyo ng bago
Kasi po, halimbawa, nagbebenta kayo ng sasakyan. Sir, bago nyo ibenta yung sasakyan, pagagandahin nyo muna, di ba? Pipinturahan mo. Siguro, papalitan mo ng konti yung mga... Ibig sabihin, lalagyan mo ng burloloy para sa ganon, maging marketable. Tama po. Well, part of the mandate, as found in IPIRA, Mr. Chair, Senator Marcoleta, we are supposed to optimize the privatization proceeds. So whatever we need to do to make it, to optimize that proceeds, we'll do it, Mr. Chair, Senator Hindi po, Marcoleta. pagbebenta muna yung pinag-uusapan natin. So pagbenta mismo ng assets, Mr. Chair, given the limited funds of government, we did not necessarily first improve the asset before actual sale. The privatization plan that PISAM implements, Mr. Chair, is an as-is where is privatization plan. So, wala kayong mandate na improve nyo man lang para sa ganun, mapagbinenta ninyo ay mas mataas ang, ang halaga? Well, Mr. Chair, Senator Marcoleta, part of the problem of government when IPIRA was passed was there was a lack of fiscal space. So therefore, the amount of funds given to NAPOCOR or PISAM to rehabilitate and fix these power plants was not part of the mandate given to PISAM, Mr. Chair. The mandate was sell as is and let the private sector improve these assets, as can be proven from the various plants that were taken over by the private sector. But the problem is there was no mandate for you to use the assets. Ibenta lang dapat eh. Well, except for Agus and Pulangi, Mr. Chair, there's a particular provision in IPIRA that Agus and Pulangi should be retained by government for that from 10 years from IPIRA, and only privatization can be considered after that 10-year period. There were other facilities aside from Agus Pulangi na ginamit din ninyo bago ninyo binenta. So, yung bibili, kumbaga sa sasakyan, ginawa mo munang taxi, nung karag-karag na, tsaka mo binenta. Wala na, puro scrap na lang. Kaya ganun na nangyari. Well, hindi naman po. I think the experience of PISAM with regards to the privatization proceeds, Mr. Chair, it's proven that we are able to maximize Well, the value. at least that is your experience. But insofar as our experience is concerned, based also on some facts, hindi ganun na nangyari. Okay. Yes, Mr. Chair. So, Mr. Chair, baka magalit ka sa akin, ikaw na muna. Okay. Tayong dalawa lang naman, Mr. Chairman. So, one to sawa tayo. Alis-alis sa affordability, pasensya na kayo, Madam Secretary, this very nagging problem about system loss kasi nasa batas kasi ito RA, nakalimutan ko na ano ito, 1078 ba ito? Kung nandun pa tayo. Nandun naman kasi pwede ba natin talagang tanggalin na yung system loss kung hindi naman masyadong malaking problema sa DOE ito? Before ERC, Mr. Chair, I'll just add to the problem of system loss, Mr. Chair. There's also tax on top of the system loss also. Yun na nga, only in the Philippines. Yes, sir. May system loss ka na, pagkatapos yung system loss meron pang tax. Hindi ko maintindihan talaga yun. How can you tax something that does not exist? Yes, Mr. Chair. And on the system loss, there has to be a balance. I think Chair Nino can explain better. Because the lower your system loss is, it might be also costly sa DU. So, I leave to Chair Nino, sir. Yes, Mr. Chair. Insofar as system loss, dahil natural yung ibang component ng system loss, talagang hindi maiiwasan. But it can be minimized. And to minimize it, kinakailangan din na mag-introduce ng capital expenditures ang distribution utilities or kaya papabain yung kanyang pilferages. So may katumbas yun. So kakailanganin lang na balansin po. Yung balancing kasi ang problema, Chair, dahil sa katulad nga niyang pilferage, nangyayari naman talaga ito, lalo na sa Valenzuela at sa Caloocan. Hindi mo narinig, Mr. Chair, Buti na lang hindi mo narinig. Itong mga pilferage sa electricity, sabi ko marami yan ako sa Valenzuela at sa Caloocan, Hindi ko lang malamang alin yung mas
hindi to kontrolado ng distribution utility. Talagang maraming nagnanakaw ng kuryente. Kaya lang, para ipasa natin doon sa pangkalahatang consumers naman, wala namang kinalaman sa... Siguro, kung ipasa mo doon sa nagnakaw, okay lang yon. Pero yung wala namang kinalaman sa pagnanakaw, pero nakasama sa pagbabayad niya ng kuryente, yung ninakaw ng kapitbahay niya. This is something that is very, very inequitable. Kaya, sa pagbabalanse natin, sino ba yung pinoproteksyonan natin? Yung gumagawa ng kuryente o yung gumagamit ng kuryente? That's the balancing factor eh. Sabi kasi ng Supreme Court decision dito, any expense charged to a consumer by a distribution utility that did not relate to his benefit is inequitable and unjustified. So pilferage, ninakaw ng kapitbahay niya, it did not inure to his benefit. Bakit niya babayaran? So, ito yung pinaka-problema eh. And let's talk about, mag-umpisa tayo para maunawaan nating lahat. Kayo po, ERC and NEA, interested kayo doon sa mga electric cooperatives, doon sa Uniform Reportorial Requirements or URR. Tama? Opo, tama po. Meron tayong pinatutupad na Yung pong distribution utility, nung bumili siya sa power producer, X amount, at nung makolekta niya, X amount, meron diferensya eh. Di ba? Tama po yun. So bumili siya sa supplier, nung singilin niya yung binenta niya, hindi niya ma-maximize yung... Yun ang... Technically, yun ang system loss. Tama? Tama, yun po yung konsepto natin ng system loss, yung difference ng kilowatt hours na sinupply ng mga suppliers ng isang distribution utility at saka yung kilowatt hours naman na naibenta ng distribution Kaya utility. nga, so ano po yun? Nasaan po yung problema? Maaaring nangolekta, hindi niya nakolekta ng tama. Maaaring yung iba, binulsa niya siguro. Pangkaraniwan, ganun po eh. So, yung technical side po nito, sabi ng Meralco, for example, meron po talagang this is natural in this commodity. Tumaas ang voltahe, di ba? Umusok, may nawala. Siguro, nabalatan ng kuryente, lumabas ang kuryente. Sa layo mula doon sa generation to transmission hanggang doon sa kahuli-huli ang bahay na sinuplayan mo. Depende sa layo, di ba? O, yun ang technical. Kaya lang, sabi ko, pinipilit ko nga, bago ka naman nagpasya na gumawa ng kuryente, alam mo na ito eh. Di ba? Halimbawa, ikaw ang may-ari ng Meralco, Mr. Chair. Nung ginawa mo yung Meralco, pati yung iyong mga shareholders, alam nila na meron po kayong risk dito. Meron kayo talagang technical loss. Hindi nyo naman pinag-usapan, hindi, ipapasa natin sa ano. Hindi po eh. Na-recognize na ninyo, from the time you decided to go into this venture, alam nyo na meron kayong technical loss. Yun ang punto. May mawawala at mawawala. Di po ba? Yung pong ating mga distribution utility kasi, Sumagot ka muna. may mawawala at may Yun. mawawala. Pero alam nyo po yun. Opo. Ngayon, nung alam po ninyo yun, bago kayo magpasya na gumawa ng kuryente, sa akin, these are calculated element of risks associated with business. Ang Tama negosyo po kasi ng ating mga distribution utility ay hindi gumawa ng kuryente, kundi ay maghatid lang. At sa kanilang paghahatid, may nawawalang kuryente at yung kanilang paniningil naman ay pinapastro lang nila yung gastos doon sa kuryenteng i-deliver sa kanilang distribution system at yung kuryente na aktual na naibenta nila sa mga kanilang customers. Yun nga po. Alam nila na bibili sila di ba? From generation, bibili sila doon. Tapos yung transmission, dadalhin sa kanya at siya naman ang magdadala sa household. Alam niya yun eh. May mawawala from generation, from transmission,
transmission, doon sa distribution utility at papunta sa household. Sa lahat ng dinaanan po ng kuryente na yon, alam niya na may mawawala. Opo, kaya nga po binabawi yun dun sa power cost niya. Dahil nga yung nawawalang yun ay may katumbas na halaga. At yun ay kasama doon sa kanyang gastos na maaaring mabawi as a pass-through cost sa kanyang mga customer subject to the cap that was... So, punta tayo ngayon doon sa pagbabawi. Yung non-technical, nandun na yun. Yung nangungulekta, nagkamali ng pagkolekta. Yung hindi niya nabasang tama yung metro. Yung billing clerk, mali yung ganito. These are non-technical. Walang kasalanan po yung ano rito eh. Pati ba naman yun ibabawi mo? Yung pong non-technical na pinag-uusapan natin dito ay yung karaniwan ay yung pilferages po. Kaya hindi na... So, paano po natin binabalanse yun? Kung hindi, halimbawa, nire-recognize nyo po, hindi maiiwasan, paano natin reasonably mababalanse para hindi mabigat sa tao? Yun po ay yung pag-aralan from time to time kung ano yung akmang cap na ipatutupad ng ating mga distribution So, utilities. mula po ng 2001, nung magawa yung EPIRA, hanggang ngayon, 24 years later, gaano na po yung pag-aaral? Gaano na po ang effort natin sa pagbabalanse ng problemang ito? Simula po tayo sa mas matataas na cap at nitong 2018 po ay nagkaroon nga ng pagtatakda ng bagong mga caps, mas mababa na, nasa 8% na. Nagsimula tayo sa private distribution utilities na mga nasa 12%. Ngayon po ay nasa 8 na. Pero ang actual nila ay mas mababa pa ngayon kahit hindi naman... Hindi po ang pag-aralan siguro natin, hindi yung pagbabalanse. Tingnan natin alin po ba ang ating binibigyan ng emphasis? Yun pong gumagawa ng kuryente o yung gumagamit ng kuryente? Kasi kung titingnan po ninyo yung mga financials ng mga gumagawa ng kuryente, mapa generation, mapa transmission, mapa distribution, hindi naman po sila nalulugi, sa totoo lang. Siguro kayo, dahil kayo ERC, karaniwan na sa inyo, makita nyo yung financials nila eh. Di ba? Sa isa sa mga resolution pa nga ninyo, naglagay pa kayo ng cap eh. For example, meron kayong cap dun sa kanilang yung equity whatever. Meron kayong nakalimutan ko yung term eh. Nag-set pa kayo ng ano eh, parang should be only 36 point something o 13.65% yung cap sa isang distribution utility. Meron po ako nakitang resolution ninyo. Pero pag tinignan nyo, hindi po 13.65%. Doon sa particular instance na yun, 22%. Sa mga kapatid, hindi po ninyo, hindi napapanagot eh. Kaya, saan po kayo na nakakita na distribution utility na nalugi? Hindi ba natin pwedeng pag-aralan? Halimbawa, Meralco. Nakita niyo na po ba yung return to equity ng Meralco kung gaano po yung percent? Sa ngayon po, magsisimula na kami ng rate reset. Kaya matitingnan ulit kung ano yung nararapat na ipasingil sa kanila as part ng kanilang rates na weighted average cost of capital. Di po, sinasabi ko, kung halimbawa tinanggal natin ang system loss, kunwari lang, pumayag na silang lahat at napag-aralan natin dapat nang tanggalan ng system loss kahit na private distribution, kahit na electric cooperatives o kahit na pa yung off-grid areas, blah blah blah. Di ba natin masusuri kung ganong impact, kung malulugi ba sila o hindi, gaano ay kalulugi nila? Palagi ko, hindi sila malulugi. Yun lang po yung gusto kong makita. Let's say 20 billion peso per year na income nila. Lugi ba yun? May halaga po kasi may gastos itong nakatumbas itong system loss associated sa generation at saka sa transmission. Naintindihan ko, ang sinasabi ko po, yung kinikita po ng distribution utilities, kung aalisin natin yung malaking bagay po ba,
May impoverize ba sila kung talagang alisin na natin? Yun ang gusto kong makita po. Ngayon po kasi pass-through purely pass-through ang kanilang pangungulekta ng generation at transmission. Wala silang kita doon. So kung ano lang yung kanilang actual na ginastos na inaalaw ng ERC, yun lang ang Hindi, yung kanilang pass-through po, yung silang nangungulekta sa generation and transmission. Kaya lang yung sa kanila, meron din silang cost na, ito po yung sinasabi natin. Ang ano po kasi, ang system loss, transmission lang at saka distribution utility, pinag-uusapan natin. Opo, pero ang sinisingil natin sa pamamagitan ng system loss charge ay yung halaga ng generation at transmission na katumbas ng nawawalang kilowatt hours po. Kaya't ito ay pinapass through din, subject to the cap. Kung ang Walang system loss sa distribution? Halimbawa, Meralco? yun nga po yung nire-representa ng system loss na sinisingil ng ating mga distribution utilities. Ito ay yung para sa mga kilowatt hours na napapabilang dun sa system loss nila. At yung system loss na ito, ang component naman niya ay mayroong generation at mayroong transmission po. O palagay na natin gano'n ang pagkakaintindi po ninyo dyan. Generation, transmission, and distribution. Di ba sila pwedeng mag-usap-usap? Prorata natin yung loss na yan. Ikaw 20% ka, ikaw 25%, ikaw ganito. Para sa gano'n mawala na lang sa tao. Para lang maipababa natin ang kuryente. Gano'n po sana yung philosophy na gusto kong mangyari. Pwede po kasi na itulak natin, i-push natin yung cost na yan sa mga generators. But eventually, kung ang mga generators naman ang mag-shoulder niyan, ipapasa din nila sa kanilang mga customers. So, pero mas akma na ito ay mapabilang doon sa parte ng retail right ng ating mga distribution utility. Kasi ito ay yung nangyayari ng cost within their franchise area at sa kanilang pagsusupply sa kanilang mga customer po. Kasi po, Mr. Chair, kapag gano'n yung pinakapupuntahan ng ating pag-uusap, talagang mahihirapan talaga. Mahihirapan. Pag hindi natin binuksan yung isip natin, hanapan po natin ang lunas. Dahil hindi po masusunod yung sinasabi ng Korte Suprema. Kasi nanggaling na po sa Korte Suprema yung pananalita na ito Any expense charged to a consumer by a private utility which did not inure to his benefit is unjustified and inequitable. Kailangan po nating panagutan yon. So naiintindihan ko na mayroong cost sa iba, ngunit in the final analysis po, ang pinag-uusapan, yung expense na hindi naman napunta sa kanyang ganansya, hindi nyo dapat singilin siya, sabi ng Korte Suprema. Doon tayo dapat magsimula, Mr. Chair. Iwanan po natin yan. Puntahan natin Mr. Chair, can I interrupt? Yes, ma'am. Sir Chair, I want to cite kasi system loss is due to something, no? I guess that's because may losses sa distribution utility, sa EC. So, kinakalculate yan, tapos pinabalik. But another way, not just by capping it, but another way of addressing the problem is fixing the efficiency of the utility, yung EC, for example. As a model, as an example, NIA, with the leadership of Admin Nani, has shown that to be effective in Zamboanga ba? Tama ba? In Zamboanga, inayos nila yung metering nila, dinagdagan. I think Admin Nani can explain it better. It will cost us a few millions na rin just to ensure na tama yung mga metro nila, kompleto siya. But it can be done also on the other end, Mr. Chair. Yes, I recognize that, Madam Secretary. Kaya nga yung URR ay mandatory sa lahat ng mga electric cooperatives. Mandatory yung uniform reportory requirements that dito nyo makikita kung ailing sila or underperforming electric cooperatives. Naintindihan ko yun, Madam. Kagaya po nitong feed-in tariff allowance, nag-increase na po ngayon from 0.1189 per kilowatt hour to 0.2773 effective November 2025. Tama, Mr. Chair? Tama po, Mr. Chair. Or 74% increase that will be passed on to the consumers again.
So, ito po, pinag-uusapan natin ang affordability, imbes na naipababa pa natin, lalo papataas po eh. Ngayon, to make matters worse, ito, yung green energy auction natin, prices have not been reflected yet in the billing cycle, pero consumers will soon be charged. So, dalawa pong renewable energy subsidies na po ang ano rito, yung FIT and the GEA. So, ano pong gagawin ng DOE rito? To manage the overlap in renewable energy incentives para maiwasan natin ang overlap or double charging sa mga consumers natin. So, again, the question, is DOE focus limited to supply of generation without assessing the impact to the end users? Mr. Chair, ang GEA kasi, it will be subsidized and it will be reflected eventually nga sa bill natin at it will increase, no? But as on an overall, because of GEA also, we are also, in our energy mix will be included cheaper renewable energy. So may balancing din na rin yan. Kung bumibili ka ng ang generation mo, may epekto din dyan, nabababa din siya, pero umaakyat din yung subsidy mo. But I think overall, it will be more of a reduction rather than increase, Mr. Chair. Sana mapil natin, Madam Secretary, ano? Lalong-lalo na po yung mga consumers po natin na talagang mahirap na mahirap. Patuloy po silang nagte-text kay Chairman Sherwin. Sabi nila, pinakikita po kasi sa akin ni Mr. Chair yung mga text messages almost every day. Mr. Chair, sabi nila, baka naman we can bend the law to make the people happy. Hindi, pinakikita mo kasi talaga pong because of that, tagtad na po kami ng text messages eh. You want us to be happy, Mr. Chair, sabi nila. Papayagin nyo na yung ERC na you bend the law. Alisin na muna natin yung system loss na yan. Hindi naman magiging pobre lahat yung mga stakeholders na gumagawa ng... Pero yan lang naman. Palagay mo, palagay lang natin, pag inalis natin yung system loss, there's a general loss of, let's say, 1.5 billion per year across the board. Andyan na yun sa generation, andyan na yun sa transmission and distribution. Palagay lang, no? 1.5 billion ang nawala sa kanila. Pag tinignan mo yung financials nila, 22 billion, 24 billion per annum. Yung ba naman 1.5 na? Ang laki bagay pa naman sa... Pero yung 1.5 billion na natipid po across the board sa mga consumers natin, nararamdaman po nila yun. Yun po yung principle. Pasensya na po kayo at ako'y talagang makulit sa ganito. Mr. Chair, because we're talking here of not just Meralco but also the electric cooperatives. Oo naman. Doon sa singil nila, wala nga din silang return na binibigay sa kanila. Kaya kung sila din ang mag-absorb ng cost ng system loss na yan, ay baka mas mahirapan po ang kanilang operasyon. Baka mas mahirapan Pero hindi pa natin alam na mahirapan talaga. Baka lang, Yung energy plan po natin, Madam Secretary, 2023 to 2050, yung renewable energy is targeted to supply 35% ng ating power generation mix by 2030. Palagi po nating nasasabi ito. And to increase to 50% by 2040 and become the dominant source of electricity by 2050. Napakaganda pong projection, USEC, di ba? Pero narinig ko po si Undersecretary Kapongkol
Kala mo siguro hindi kita... Kala mo nilalampasan kita, hindi. Pero ang sabi mo kasi, we are now at 24% RE share in the energy mix, sabi mo. Eh sabi naman kanina ni Yusek Guevara, 31%. Parang magkaiba ngayon. Ikaw 24%, ikaw naman 31%. Ano man totoo rito? Yung pong megawatts ay 32. Yung ay 30%. Yung pong megawatt hours, yung po yung 22. Hindi po. Apa. Share po 25 sa energy mix po yung pinag-uusapan natin. Sabi po ni Yusek Kapongkol, nasa 24% na po yung renewable energy sa energy mix. Kanina naman tinatanong ko kayo sa energy mix, ilang percent na ba yung renew? Sabi nyo naman 31. So sa percent po kayo nagkakaiba. So alin po, 24 o 31? Pareho pong tama. Yung pong 31 kasi in megawatts, yung installed, yung capacity po in megawatts. Nako. Yung pong 24 in megawatt hours. Ewan ko Energy ba? po yon. Baka si Administrator Almeda lang makakaintindi sa inyo dyan. Nagkaroon po ng SIP ngayon sa US. Yung pagtulong nila sa kanilang mga kaalyadong bansa, di ba? Ayaw na ni Donald Trump. Wala na sa akin yan, kanya. Basta ako sa giyera na lang ako magko-concentrate, di ba? So ano yung epekto sa atin ngayon, ma'am? Sabi mo, sabi ni... Sino ba nagsabi? Nakita ko rito ikaw pala nagsabi. Chairperson sa Tornino 1, wala kang epekto sa akin yan. Sige nga, paano natin? Hindi, sinabi mo. It was supported by ERC Chairperson Francis Wan. Kasi dito, the DOE said the SIP in U.S. renewable energy policy under President Donald Trump will have minimal effect to the Philippines. Oh, you supported it. Actually, Mr. Chair, I don't recall that statement made, but yes, we support the Department of Energy's stated position regarding the impact of the shift in the policy in the United States. Meron ng formal assessment, Madam Secretary, that this will not affect our program, energy program. Yes, Mr. Chair, currently wala namang investor na US sa Philippines, or very minimal lang sa renewable energy. Mostly Asia and Europe ang investor natin, Mr. Chair. Last June 13, 2025, yung ERC nagkaroon po ng public consultation. Ito yung sinabi mo kanina in your opening salvo. It's about the Nasicor ba yun? Nasicor po yung aming... Nasicor ba yun? Versus ERC, di ba? This is in regard to the decision of the Supreme Court that you have to find a new valuation methodology in regard to the regulatory asset base. Ang laking bagay po kasi nito, sapagkat karaniwan dito nagmumula po yung kung saan nyo kinakalculate yung rate po ng electricity, di ba? Ako po ay nagpunta ron. Ako lang po mag-isa. Kaya lang di ko kayo nakita ron kasi iba yung set ng panel, ano po. Hindi pa kayo ang nagsuggest po ako ng mga ilang bagay doon para makatulong naman. Halimbawa, ang sabi po namin doon, under the new rules, public utility services should be mandated to submit evidence that the assets included under the regulatory asset base
are not only in working condition but must also necessary to and are regular that they are regularly and necessary used in their operations as distribution utilities. You know? Kasi po yung old, idle, and unnecessary assets such as recreational facilities and museums should not be included in the RAB. Tama naman po yun. Tama po yan, Mr. Chair. Tapos, ang sabi namin, instead of a single valuation method for all assets, ERC should utilize different valuation methods for different assets. Hindi naman po uniform ang mga assets. And then we also suggested that ERC should publish a standard list of assets category and assign a default valuation method for each category. At saka iba po, marami pa po yan na mahaba lang ito at hindi ko na sasabihin. Meron kaming kinonsider kasi ron. ERC may consider a reasonable and transparent risk premium, example 2 to 3%, to account for sector-specific risks and to encourage ongoing investment in infrastructure. The rate of return should also be reviewed, updated periodically to ensure it remains aligned with the current economic and financial climate. ERC should likewise publish a standard ROR formula or guideline to promote consistency and practicability. I believe I submitted these position statements on June 18, 2025. So, July, August, September, October. 4 months later, wala naman po akong na-receive na anything from you. Kahit na po hindi nyo ako pinasalamatan, okay lang po sa akin yun. Ang gusto ko lang malaman kung ito pong mga suggestions namin makakatulong po sa inyo at sa ating mga mamamayan. Mr. Chair, dito ko lang po kasi gusto na gawin yon yung pagpapasalamat kay Senator Marcoleta Ikaw naman, doon sa kanilang participation. Niloloko mo na ako niyan. Di ba, ipapaliwanag ko po kung ano yung inaprubahan naming trending method na kanina naman ay sinabi ko. Personal po namin gusto kayong pasalamatan dahil doon sa inyo pong mga inputs, yun po ang aming naging gabay doon sa pagdidesisyon namin to adopt the trending method for determining the valuation of Meralco's RAB. Ano pa po itong trending method? Dito po ay, kaya po ng nasabi ng ating butihing senador, yung pong assets ay titingnan natin depende sa kanyang klase. So may iba't ibang gagamiting factor upang value yung particular asset na yan. So, consistent po doon sa nasabi ni Senator Marcoleta. So, ito na po ang gagamitin natin for Meralco to comply with its directive in the NASICOR versus Meralco case that we adopt a different valuation methodology. Kaya po niremand sa amin. At ito na nga po, ito ay na-adapt lang kamakailan lang at pa-issue pa lang yung aming resolution at kasama doon yung aming magiging liham ng pasasalamat po kay Senator Marcoleta doon sa kanyang partisipasyon po sa aming public consultation on this matter. Pwedeng maging congressman ito. Salamat po, Mr. Chair.